What's up, guys? Ito ang part 11 ng ating Chanotsu series, episode 16. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang part, panoorin mo muna ito dito. Tayo na at magsimula. Sa isang magandang umaga, nagkasabay na naman sila ni Chanotsu sa banyo at binati siya nito ng good morning. Binati din siya pabalik ni Taiki. Maya-maya, sinabi ni Chanotsu, mukhang maligalig ka ngayong umaga Taiki. Sumagot naman si Taiki, palapit na kasi ang simula ng bagong term sa school kaya na-excite ako. Pero tila hindi pinansin ni Chanotsu ang sinabi niya at nakatitig lang sa buhok ni Taiki. Maya-maya, sinabi ni Chanotsu, ang astig ng buhok mo halatang bagong gising. Agad naman itong tinakpan ni Taiki dahil sa hiya, sabay ngiti sa kanya ni Chanotsu at sabing, ang goofy mo talaga, Taiki. Maya-maya, habang nag-aayos si Taiki ng buhok, dito niya na-realize na simula nung nagpunta sila ni Chanotsu sa beach, yung ailangan sa kanilang dalawa ay tila nawala na. At wala namang nagbago, gusto pa rin niya si Chanotsu, at parang mas lumakas na ang loob niya. Sa eskwelahan, nagsimula na ang kanilang cultural festival, at magro-roleplay sila ng Snow White. Ang bida ay si Hina, pero duda si Taiki kung makakabisado ba ni Hina ang mga lines na sasabihin niya. Kaya napasagot si Kasahara, siguro? Sanay naman siya kahit maraming nakaharap na tao. Maya-maya, nagkatitigan na naman sila ni Hina, sabay lapit nito sa kanya at sinabing, Taiki, ikaw ang class representative. Aasahan kita, kaya panatilihin mong smooth ang gagawin. Sumagot naman si Taiki, representative man o hindi, ako bahala. Umasikaso sa mga trabahong kailangang gawin, at higit sa lahat, si Shimazaki ang direktor natin, hindi ba? Sagot naman ni Hina, kahit na, kailangan galingan mo pa rin. Pero natulala sa kanya si Hina nang sabihin ni Taiki, oo naman, gagalingan ko at susuportahan ko kayo. Sobrang excited na kaya ako. Maya-maya, lumapit kay Taiki ang isa nilang kaeskwela at inutusan siya na iabot sa mga second year ang listahan ng mga participants. Agad naman siyang sumunod. Sinabi ni Hina habang paalis si Taiki, sobrang sipag talaga ni Taiki. Kahit hindi training, habang si Kasahara ay nakatitig at napangiti, sabay tawag kay Hina at sinabing, hindi sinabi sa akin ito ni Taiki ng direkta, pero alam kong umamin ka na kay Taiki. Bigla namang napasigaw si Chanotsu, na halos buong eskwelahan ay nagulat. Kaya nagpalinawag siya at sinabing, sorry, pinapractice ko lang ang mga lines na sasabihin ko. Sabay tanong ni Kasahara, okay ka lang, Hina? Kahit alam mong gusto ni Taiki si Chanotsu at magkasama sila nakatira? Sumagot naman si Hina, ikaw talaga, Kasahara. Huwag mo na problemayin yun. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi naman sa ganun, sagot ni Kasahara. Lumipat tayo kay Taiki, at pumunta na siya sa classroom ng second year. Pagbukas niya ng pinto, natulala siya dahil si Chanotsu, na napakaganda, ang samalubong sa kanya. Tinawag siya ni Chanotsu at tinanong, bakit? Sinabi ni Taiki na kailangan niyang ibigay ang listahan kay Sasaki. Pero sinabi ni Chanotsu, busy ang lahat sa paghahanda sa cultural festival. Gusto mo ako nalang magbigay, Taiki? Sabay tawag ulit sa kanya ni Chanotsu at sinabing, bakit hindi ka pumasok? Lumapit si Taiki at inabot ang listahan, sabay sabing, ang ganda naman ng pwesto mo, Chanotsu, katabi ng bintana. Sinabi ni Chanotsu na swerte siya dahil doon siya pinwesto ng teacher nila. Sabay tanong kay Taiki, ikaw, Taiki, saan ka pinwesto ng teacher niyo? Itinuro ito ni Taiki, at nalaman niyang doon lang sa tabi ni Chanotsu. Nagulat si Taiki nang sabihin ni Chanotsu, sayang naman. Kung magkaklase tayo, magkatabi sana tayo sa upuan. Natulala si Taiki, at maya-maya, sinabing, ikaw kasi masyado kang maaga ng 1 taon pinanganak. Yan tuloy, hindi ako makakopya sa'yo. Sabay upo sa tabi ni Chanotsu at inimagine nilang dalawa na sobrang saya kung magkaklase sila. Dahil kapag nakakatulog si Taiki may gigising sa kanya, at kapag hindi niya alam ang sagot, si Chanotsu ang bahala. Nang hinayang silang dalawa dahil malabo itong mangyari. Pagkatapos nilang mag-imagine, tumahimik sila sabay tingin sa isa't isa. Sabay sabi ni Chanotsu, mag-skip ka na kasi ng 1 grade para magkasama na tayo. Sumagot si Taiki, pwede ba yon? Natawa naman si Chanotsu at sinabing, joke lang naman. Natigil ang bonding nila nang may dumating na teacher, kaya umalis na agad si Taiki, sabay sabi sa sarili,
Kung pwede lang talaga, Chanotsu, hindi na ako mag-iisip. Gagawin ko agad para makasama ka lang. Magkaiba kasi tayo ng club at second year ka na. Pero makita lang kita sa gym na nag-e-ensayo, sobrang saya ko na. At kung hindi ka dito nakatira sa bahay, baka hindi tayo ganitong ka-close. Kinahapunan, dumating na si Taiki sa bahay nila at napansin niyang may bisita ang kanyang nanay. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang batiin siya ng nanay ni Chanotsu, "Kamusta ka na, Taiki?" Nabigla si Taiki at sumagot, "Andito po pala kayo sa Japan. Akala ko nasa ibang bansa kayo." Sumagot ang nanay ni Chanotsu, "Nag-collapse kasi ang lolo ni Chanotsu, kaya agad akong nag-apurang bumalik ng bansa." Napasigaw si Taiki at tinanong kung okay lang siya. Mahinhin naman sumagot ang nanay ni Chanotsu, "Huwag kang mag-alala. Okay lang siya. Kailangan lang operahan next month, kaya kailangan ko magstay dito sa Japan ng 1 buwan. At buti nakakita ako ng popahan na apartment. Dahil dito, gamaan ang loob ni Taiki. Pero hindi ito nagtagal, dahil biglang nagulat si Taiki at natulala nang sinabi ng mama niya na simula ngayon, doon muna titira si Chanotsu at ang mama niya. Kinabukasan, nag-thank you kay Taiki ang mama ni Chanotsu dahil tinutulungan sila maglipat ng gamit. Nag-usap ang dalawang nanay, at sinabi ng mama ni Chanotsu, "Medyo malayo ang eskwelahan sa apartment na to, hindi kagaya sa bahay niyo na malapit lang." Sumagot naman ang nanay ni Taiki, "Kahit 1 buwan lang, mamimiss namin si Chanotsu, tama ba, Taiki?" Hindi alam ni Taiki ang isasagot, lalo na nang dagdagan pa ng nanay niya, "Wow, nagbo-blush ka ah." Maya-maya, umalis na si Taiki. Pero bago siya umalis, nilapitan siya ni Chanotsu at iniabot ang susi ng truck, sabay sabing, "Salamat sa lahat, Taiki ah. Kita na lang tayo palagi sa practice." May malungkot na ekspresyon si Chanotsu habang sinasabi ito. Natulala si Taiki at sabing, "Oo naman. Palagi." Kinabukasan, balik sa normal ulit si Taiki, kung saan palagi siyang excited abutan si Chanotsu sa gym habang nagpa-practice, para lang masilayan ito. Pero iba na ang pakiramdam ngayon dahil mas malapit na sila sa isa't isa. Pagbukas ni Taiki ng pinto ng gym, agad niya binati si Chanotsu ng "Good morning." Pero wala siya doon. Naisip ni Taiki na baka na-late lang ng onti si Chanotsu dahil mas malayo na ang tinitirhan niya ngayon, kaya hindi na siya makakapunta agad-agad gaya ng dati. Maya-maya, nasira ang mood ni Taiki nang makita si Haryu na dumating at sinabing, "Madalang itong mangyari ah, Haryu. Napakaaga mo yata." Sumagot si Haryu, "Umalis ang nanay ko at bigla akong ginaisang, kaya no choice ako kundi pumasok ng maaga." Masama ang kutob ni Taiki kay Haryu dahil baka masira nito ang moment nila ni Chanotsu. At nagkatotoo nga, inaya siya ni Haryu tumakbo sa buong eskwelahan. Kahit tumanggi si Taiki, kinaladkad pa rin siya ni Haryu. Sa loob ng classroom, pagod na si Taiki at malungkot dahil hindi buo ang araw niya. Hindi niya nakita at nakausap si Chanotsu. Napaisip siya na napakadalang mangyari na hindi nauna si Chanotsu sa gym. Maya-maya, tinawag siya ng kaklase nila at sinabing may meeting tungkol sa roleplay. Habang papunta sa meeting, iniisip pa rin niya kung bakit wala si Chanotsu ng maaga. Bigla siyang nag-alala at naisip na baka hindi nakapasok si Chanotsu. Kung ano-ano ang pumasok sa isip niya, halos mabaliw siya kakaisip. Pero pagdating nila sa meeting, nagalak si Taiki nang makita si Chanotsu na nakapasok at okay lang. Habang nagsimula ang meeting, hindi nakikinig si Taiki. Nakatitig lang siya kay Chanotsu habang iniisip na kung hindi niya nakita si Chanotsu sa gym o sa school, hindi niya malalaman kung nakapasok ba ito. Maya-maya, napansin siya ni Chanotsu, at nagkatitigan silang dalawa. Pero natigil ito nang umapal ang isa nilang kasama at tinawag si Chanotsu. Kaya napadukdak na lang si Taiki, sabay tanong ng kaklase niya, "Ano problema, Taiki?" Sinabi ni Taiki, wala, medyo natatae lang ako." Maya-maya, habang nasa practice, narinig ni Taiki ang boses ni Chanotsu. Natauhan siya dahil ngayon niya lang napagtanto na dapat mas pahalagahan ang mga simpleng bagay, gaya ng pagkikita nila sa gym at ang pagsilay niya kay Chanotsu sa eskwelahan. Simula nang tumira si Chanotsu sa bahay nila, hindi na niya gaano pinapansin ang mga maliliit na bagay na yon. Ilang oras ang lumipas, pinaalis na sila ng bantay sa gym dahil magsasara na ito. Nagulat si Taiki nang mapansin niyang wala na rin pala sila Chanotsu doon, at hindi niya ito namalayan.
Nalungkot si Taiki dahil gusto sana niyang makita at makausap kahit saglit si Chinatsu bago siya umuwi. Lantang-lante siya, tila nawala ang saya sa katawan niya sa araw na iyon. Naiisip pa niya na may kailangang sagutan na form, pero nawalan siya ng gana dahil wala na si Chinatsu sa bahay pag-uwi niya. Dahil dito, pinanggako ni Taiki sa sarili niya na simula bukas, mas dadalasan niya ang pakikipag-usap kay Chinatsu. Pero hindi pa rin niya maalis sa isip na isang buwan niyang hindi makakasama sa bahay si Chinatsu. Sa kabila nito, pilit niyang tinanggap na ito na ang new normal sa kanya, ngunit tila nawala ng kulay ang bahay nila. Pag-uwi ni Taiki, napasigaw siya sa gulat nang makita si Chinatsu doon. Sinabi nito, "Welcome home." Nagpanik si Taiki at tinanong, "Bakit ka nandito?" Napaisip pa siya, "Huwag mong sabihing dito ka pa rin titira." Sinagot siya ni Chinatsu, "May nakalimutan lang ako. At may gusto rin akong sabihin sa'yo." Tinanong ni Chinatsu, "Bakit wala ka kanina sa practice? Inantay kaya kita?" Nagpaliwanag si Taiki, "Andan kaya ako. Nauna ako sa'yo at inaantay kita doon, kaso kinaladkad ako ni Haruo para mag-jogging. Ikaw kaya ang na-late." Nagpaliwanag naman si Chinatsu, na mali kasi ako ng train, pero nagtatakbo ako at nagmadali para maabyutan ka sa gym. Pero wala nang tao doon pagdating ko. Napangiti si Taiki at na-realize niyang malaki na nga ang pinagbago nila ni Chinatsu. Sabay sabi niya, "Bumawi na lang tayo bukas." Kinabukasan, nagpa-practice si Hina ng lines niya para sa roleplay, at natuwa si Taiki dahil ginagalingan nito. Sinabi naman ni Kasahara, isa sa mga talent ni Hina yan, confident siya kahit maraming tao. Sumagot si Taiki, "Ikaw din, talent mo pala ang magtahi ng damit." Ngumiti si Kasahara at sumagot, walang choice ang isang kuya kundi mag-step up para sa mga kapatid niya. Ngumiti rin si Taiki at sinabing, mukhang ginagalingan ng lahat sa kanya-kanyang role. Dahil dito, ginalingan din ni Taiki ang pagtulong sa grupo nila. Lahat ng problema ng grupo ay sinulusyonan niya agad, kaya nabilib ang mga kaklase niya sa pagiging napaka-reliable niya. Habang si Hina ay nakatitig kay Taiki, napangiti ito. Habang naglalakad si Taiki para bumili ng mga bagay na kailangan ng grupo, nakita niya si Chinatsu. Sabay silang nagsabi ng, "Good morning." Natawa si Chinatsu at sinabi, "Pero sinabi na natin good morning kaninang umaga sa practice." Napangiti si Taiki at sagot niya, "Kapag nakikita kita, good morning, agad ang pumapasok sa isip ko." Biglang natulala si Chinatsu, kaya iniba ni Taiki ang usapan at tinanong, "Kamusta ang class cafe na gagawin niyo?" Sumagot si Chinatsu, "Okay lang. Ang ganda rin ng waitress costume namin." Biglang nag-imagine si Taiki ng sobrang cute na itsura ni Chinatsu sa waitress costume at naisip, gusto ko siyang makita dun. Pero hindi ko kakayanin na mag-serve siya sa ibang tao nang suot ang ganun. Maya-maya, sinabi ni Chinatsu, "Pero class rep ako, kaya hindi ako magse-serve. Ako lang ang mag-manage ng team." Nalungkot si Taiki dahil gusto niyang makita si Chinatsu suot ang costume. Pagkatapos, nagtanong si Chinatsu, "Hindi ba Snow White roleplay ang sa inyo? Si Hina ang bida na prinsesa, di ba?" Tumango si Taiki at sagot, "Tama. Ako naman ang class rep, kaya ako ang magmamanage ng mga bagay-bagay." Nagulat si Chinatsu at sabi niya, "Akala ko ikaw ang magro-role bilang prince." Umiling si Taiki at sagot niya, "Imposible yun. Hindi ako bagay sa role na yun. Ang alam ko, isang matangkad na babae ang gagawa ng role na yun." Habang nag-uusap, dumating si Hina at binati sila ni Chinatsu. Maya-maya, nagpaalam si Chinatsu, "Galingan mo, ha?" Ngumiti si Taiki at sagot, "Ikaw din." Habang naglalakad papalayo, huminto si Chinatsu at tumingin pabalik kina Taiki at Hina na nag-uusap. Kinagabihan, nanunood si Chinatsu ng isang romance movie kung saan dalawang babae ang nag-aaway dahil pareho nilang gusto ang isang lalaki. Sa eksena, sinabi ng isang babae, "Alam mong gusto ko siya. Pero inaya mo pa rin siya makipag-date at maglibot sa mall." Napakomento ang nanay ni Chinatsu, "Tama nga naman. Masyado namang tuso ang babaeng yan." Napatingin si Chinatsu sa nanay niya habang nagsasalita ito. Dagdag pa ng nanay niya, alam naman pala niyang may gusto ang isa sa lalaki, pero nagpapakyut pa rin siya. Kung gusto niya talaga ang lalaki, edi sabihin niya. Pero kung wala naman siyang gusto, mas mabuti pang lumayo na lang siya at hayaan ang dalawa.
Iba-iba tayo ng paraan kung paano ipakita ang pagmamahal sa isang tao. Tama ba, Chinatsu? Natulala si Chinatsu at mahinang sumagot, oo. Habang naliligo, naisip ni Chinatsu ang sinabi ng nanay niya. Tinanong niya ang sarili, isa rin ba akong tusong babae? Naisip niya, kahit alam kong gusto ni Hina si Taiki, hindi ko pa rin siya nilalayuan. Inaaya ko pa nga siyang maglibot sa beach dati. Napabuntong hininga si Chinatsu at naisip, kapag narinig ni Hina ang sinasabi ko kay Taiki noon, sigurado akong hindi niya ito magugustuhan. Dagdag pa niya sa isip, pero sinabi ko lang naman yun dahil narinig kong hindi pa naman sila nagde-date. Pero, kailangan ko rin ng taong maaasahan. Natapos ang gabi ni Chinatsu na malalim ang iniisip tungkol sa nararamdaman niya at sa mga naging kilos niya. Kinabukasan, todo bigay si Taiki sa pagtulong sa mga kagrupo niya. Kaya pagdating niya sa practice, halos hingal na hingal siya sa pagod. Biglang sinabi ni Haruo, may double tayo. Agad uminom ng tubig si Taiki at naghandang mag-ensayo muli. Sa labas ng gym, tinuturuan ni Taiki ang isang baguhan ng basic moves nang biglang may tumawag sa kanya, Kuya Taiki. Paglingon niya, nakita niyang si Chinatsu ito. Tumawa si Chinatsu at nagtanong, anong grade yun? Sinagot siya ni Taiki, middle school siya, nagpapapaturo ng moves. Sumagot si Chinatsu, ang galing mo na kasing senior. Medyo nahihiya si Taiki at sabi, ang liliit kasi ng mga middle school ngayon. Nakangiting sagot ni Chinatsu, ganun ka rin kaliit dati. Natulala si Chinatsu nang biglang sabihin ni Taiki, hindi mo pa ako kilala noon. Pero tingnan mo, tumatangkad pa rin ako hanggang ngayon. Tatangkad pa ako ng ganito kataas. Nilapitan siya ni Chinatsu, hinayla siya pababa, at nagkatitigan sila ng matagal. Biglang sinabi ni Chinatsu, okay na ako sa ganyang tangkad mo. Ayan, gusto ko na. Hindi makapagsalita si Taiki at naiusal na lang ng mahina, sige. Biglang tumingkayad si Chinatsu para magpantay ang mukha nila ni Taiki, sabay ngiti at alis. Naiwan si Taiki na nakatulala, samantala, sa kabilang banda, nagpapatuloy si Hina sa pag-practice ng mga lines niya para sa roleplay. Hirap na hirap siya dahil palagi niyang nakakalimutan ang mga linya. Napansin ito ni Kasahara at sinabi ang tamang dialogue, na ikinagulat ni Hina. Ang galing mo, Kasahara. Dapat nasa stage ka rin, sabi ni Hina. Umiling si Kasahara at sagot niya, ayoko ng romantic love stories. Palaging pare-pareho ang kwento, isang malungkot na babae tutulungan at mamahalin ng isang normal na lalaki, magbobonding sila, tapos biglang darating ang random na prinsipe. Sila pa rin ang magkakatuluyan. Napangiti si Hina at tinanong, may gusto ka bang babae, Kasahara? Palagi kang nagbibigay ng opinyon tungkol sa love life namin, pero ikaw? Ano bang nararamdaman mo? Natigilan si Kasahara at tila naalala ang isang babae. Tahimik niyang sinabi, wala na akong gusto ngayon. Ang babaeng minahal ko, may boyfriend na. Kaya sumuko na ako. Napabuntong hininga si Kasahara at nagpatuloy, naranasan ko na yan. Kaya todo respeto ako sa iyo, Hina. Kahanga-hanga ka. Pero, sa kabilang banda, naaawa rin ako sa iyo. Napaisip si Hina at nagtanong, bakit? Ngumiti si Kasahara at sinabing, kaibigan ko si Taiki, kaya hindi kita susuportahan o tutulungan. Nagsalita naman si Hina, sira ulo ka ba? Kaibigan mo din ako, kaya dapat sa akin ka kumakampi. Maya-maya, naglalakad si Hina para magpa-print. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Chinatsu na nagpiprint din. Binati nila ang isa't isa. Tinanong siya ni Chinatsu, magpapaprint ka din ba? Sumagot si Hina, oo, pero ayos lang, aantayin na kita matapos. Hindi ba ang gagawin ninyo sa festival ay cafe shop? Sinabi sa akin ni Taiki, Sabay nag-iba ng ekspresyon si Hina, tila malungkot, at halos malukat ang papel na hawak niya dahil dinina niya ito ng sobra. Dahil dito, nagkatitigan lang silang dalawa. Sinabi ni Hina, by the way, Chinatsu, umamin na ako kay Taiki na mahal ko siya. Nagulat si Chinatsu at hindi nakapagsalita. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa komprontasyon ni Chinatsu at Hina? Mapag-uusapan kaya nila ito? Napansin niyo rin ba na parang nagbabago ang kilos ni Chinatsu kapag kasama si Taiki? Nakaka-excite ang mga susunod na episode dahil dito masasagot ang mga tanong natin. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.